So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo at nais kong basahin natin ang teksto natin gagamitin. Hango po sa chapter 13 ng Book of Matthew. Ito isa sa 7 parables na binigay ng ating Panginoong Hesus sa panahon na siya ay nagbigay ng nangangaral. Hindi ko na kayo patatayuin pero gusto kong basahin natin ang verse 36 hanggang verse 43 ng Book of Matthew. So medyo may kahabaan ito. Just bear with me. Sabi ng chapter 13, it is the parable or the explanation of the parable of the tares and the wheat, or the wheat and the tares. So verse 36, sabi rito, then he left the crowds and went into the house, and his disciples come to him and said, explain to us the parable of the tares of the field. And he said, the one who sows the good seed is the Son of Man. And the field is the world. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom. And the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed the tares, the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the ages. And the reapers are angels. So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all the stumbling blocks and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire. And in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Praise God. Say amen? He who has ear, let him hear. Wika na ating Panginoon. Now, nais kong magpatuloy tayo doon sa kaisipan ng from last Sunday hanggang last Wednesday ay nasa series tayo ng sowing in the field of spirit. Ngayon ay gusto kong tingnan natin yung tinatawag na the final harvest. The final harvest. So, dito sa parable na ito, ay merong bagay na binigyan ng pansin ng ating Panginoon. You know, mapansin yun natin mga kapatid, dahilan ang Israel ay merong ang lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila ay hindi kagaya ng plain na kagaya ng Egypt. Kundi ang lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila is hills, a land of hills and valleys. At ang paraan ng Panginoon para sila i-bless ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga crops or true farming, sa pamamagitan ng pagtatanim. At ito ay inilagay ng ating Panginoon sa Egypt ang paraan ng tinatawag na ng pagtatanim sa kanila. Yung tubig from Nile River ay meron silang sabihin nating way para ito ay dalhin doon at idilig sa kanilang mga crops. But ang Israel ay hindi ganoon ang dinisenyo ng Diyos. Ang Israel ay para sila ay maging matagumpay ang kanilang crops, ang kanilang mga pagtatanim, ang Diyos ay nagbibigay ng ulan sa kanila. Nagbibigay ng ulan sa kanila at ito ay ibinibigay ng Panginoon sa kanyang season. Merong mga season ng pagbagsak ng ulan, tinatawag itong the former. Yung former rain ay ito yung sa panahon ng spring.
sa panahon ng spring upang ang lupa ay lumambot and they will start to plow they break the ground, they will plow the earth. And then after that, they will plant the seed. At pagkatapos ng spring na yon, and then tatakbo ang panahon, and then pagdating ng summer, bago yung harvest ay meron tinatawag na latter rain. Merong huling ulan na ibinubuhos, at sa panahong yon, ito naman yung panahon upang ang mga binhi o ang aanihin ay pahinugin. At ito ang paraan ng ating Panginoon para ang Diyos ay mag-bless sa kanila. Ang paraan ng Panginoon sa Israel para sila ay i-bless ng Panginoon ay true sa pamamagitan ng kanilang sowing and reaping. Sa pagtatanim nila at pag-ani nila. Ngunit, kahit sila'y magtanim kung walang Diyos na magpapaulan, ay hindi magkakaroon ng magandang harvest. So merong cooperation sa tao at sa Diyos. You get the point? Merong cooperation. Ang tao ay magtatanim, ang Diyos ang magdidilig, at ang Diyos ang magpapalago, at ang tao at ang crops ay mahihinog, at sila ay aani, and then meron silang kakainin. So that's the cycle na inilagay ng Panginoon sa bayan ng Israel. At sa panahon na kapag sila ay nakakalimot sa Diyos, kapag sila ay nakakalimot sa Panginoon, ay ang Diyos ay nagwi-withhold ng ulan sa kanila. At kapag i-withhold o pinigil ng Diyos ang langit, isinara ang langit, as you remember in the days of Elijah na ang Diyos ay nagsabi kay Elijah, sabi niya, pumunta ka kay Ahab at sabihin mo sa kanya, walang ulan, walang hamog, napapatak, maliban aking tawagin. At ito ay tumagal ng 3.5 years. So gaano katagal? Bawat taon ay merong tinatawag na cycle ng sowing and reaping. Diba? Merong cycle ng sowing and reaping. For almost 3.5 years ay walang ulan. So imagine anong kalalagayan ng Israel that time. Anong itsura ng kanilang field sa panahong yon. So kapag ang Israel ay nasa kanilang kabagsakan at pagkakasala, pinipigilan ng Diyos ang ulan at hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na harvest, ng magandang harvest. At dahilan sa panahong yon ay ang kanilang puso ay na-led o kinilala nila si Baal. Well, hindi po nila iniwanan hindi nila tinanggihan ang pananampalataya kay Yahweh o kay Jehovah, kundi idinagdag nila si Baal kay Yahweh. Kaya sila ay nasa dalawang akala ng panahong yon at sabi ni Elias, sabi niya, ngayon magpasya kayo, kung si Yahweh ay Diyos, maglingkuran niyo siya, kung si Baal ay Diyos, paglingkuran niyo siya. So ganun ang kondisyon sa panahong yon. So makikita natin ang paraan ng Diyos ng blessing sa kanyang bayan is through sowing and reaping. And you know mga kapatid, kahit po sa spiritual na bagay ay napakahalaga ng ganitong principles about sowing and reaping. At wala man tayong farm, wala man tayong lupain na dating sinasaka, pero ang ating pang-araw-araw na buhay, we are sowing and we are reaping. Tayo ay nagtatanim at tayo umaani. At ang lahat ng yan, ngunit mga kapatid, dito nakasalalay, ang harvest mo ay nakasalalay sa klase ng tanim na iyong itatanim. Kung ano ang klase ng iyong itatanim, ay yun ang iyong magiging harvest. So huwag kang magreklamo sa harvest kapag yan ang hinarvest mo, dahilan yan ang tinanim mo. So tingnan natin at balikan yung sinasabi ng Book of Galatians chapter 6. This principle ay a general or a universal principle na hindi ito pwedeng
dayain, hindi ito pwedeng retokihin. Ito ay mangyayari at mangyayari definitely sa buhay ng isang tao. Ikaw ay mag-aani sa anumang klase ng bagay na itinanim mo. Yan ay merong, that is for sure, yan ay para isang tiyak na bagay na mangyayari. Sabi rito, so verse 7, chapter 6, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. So this principle ay pinapakita na anuman ang itinanim ng tao, yun ang kanyang anihin. At kung ano ang iyong itatanim, ay hindi ka pwedeng mag-expect ng ibang bunga. Diba? Now, kapag ikaw ay nagtanim ng galit, wag mong expect na mag-aani ka ng kahabagan. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid? That's natural law. Yan ay law na inilagay ng ating Panginoon. So dito, pinakita rito. Then verse 8, pinakita niya, for the one who sows to his own flesh. Napansinin ninyo, ang pangungusap na ito ay nagbibigay ng linaw kung ano ang pinapakita ng pagtatanim sa laman. Ano sabi riyan? For the one who sows to his own flesh. Ibig sabihin, ang pagtatanim na ito ay para sa kanyang sarili lamang. So lahat ng bagay na gagawin ng tao na ito ay pang sarili niya, para sa kanyang laman, para sa kanyang kapakinabangan lamang, well, pinapakita rito ay ito ay sa laman, sows to his own flesh. So makikita natin yung idea ng ating pinapakita ng ating Panginoon. Sabi niya, sino man na gustong sumunod sa akin, anong unang niyang dapat gawin? Tanggihan ang kanyang sarili. Sino man ang gustong sumunod sa akin, sabi niya, tanggihan ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Deny himself and carry his cross and follow me. Dahilan ng ating Panginoon ay gusto niya na magkaroon ka ng magandang harvest. Gusto niyang bigyan ka ng isang mainam na harvest. Dahilan kung ikaw ay magbibigay ng labis na halaga sa iyong sarili, sa iyong laman, sa iyong kapakanan, sino man na nagnanais magligtas ng kanyang sarili ay lalong mawawalan nito. Ngunit ang sino man ang mawalan nito, alang-alang sa Ebanghelyo at alang-alang sa akin, siya ang makakakuha nito. So, nakita natin ang ganitong bagay. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap life eternal. So, from the flesh, ano sabi natin Panginoon sa chapter 6 ng Book of John? Sa laman ay wala kang anumang bagay na papakinabangin. Sa laman ay wala kang anumang bagay na papakinabangin. Ang mga salita na aking sinasalita sa inyo ay pawang spirito at pawang buhay. So this is the only source of that eternal life. Yung eternal life na ito na binigyan natin ng pansin ay isang buhay na mataas na klase ng buhay na ikaw ay habang narito sa buhay na ito ay meron kang mga bagay na mainam na harvest na tinatanggap. Hindi ka man nagkakamal ng maraming salapi, mga kapatid, pero isang magandang harvest, isang buhay na binigyan ng Diyos ng kapayapaan at paano ka kinakatagpo ng Panginoon at paano ang Panginoon ay malapit at kasama mo, ay yan ay pinakamataas na klase ng buhay. Well, sabi pa ng Book of Proverbs, aanihin ng tao kung siya ay merong masasarap na pagkain sa lamesa kung ang buhay ay napakagulo. Diba? Kung ang buhay ay puno ng kaguluhan, aanin mong masarap na pagkain.
kung merong walang kapayapaan at walang ilang mga bagay, pero salamat sa Diyos, ang kapayapaan ay hindi nabibili ng salapi. Ang kapayapaan ay binibigay niya na prinsipe ng kapayapaan. When the Prince of Peace is with you, kapag ang prinsipe ng kapayapaan ay nasa iyo at kasama mo, then you will have peace. At ang unang bagay na in-offer ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, "Come unto me, all you are labored and heavy laden, and I will give you rest." I will give you rest. So dito pinakita niya na to the one, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap life eternal. So, what is your source? Ano ang sentro ng iyong buhay? Ano ang sentro ng iyong buhay? Well, ang Israel, alam niyo ba, ang whole cycle ng 1 year nila, ang cycle ng 1 year nila ay naka-focus sila doon sa crops. Una ay sa barley, then sa wheat, at then pagkatapos ay sa ilang pang mga sa grapes sa bandang huli ng kanilang season. So makikita natin yan, nakapokus sila dahilan yun yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa kanila para sila ay kumain at sila ay pagpalain ng Panginoon. So doon nakafocus ang buhay. And so we are. O kahit man tayo ay ang buhay natin na hindi natin minsan ang isip ng tao ay kinakailangan niyang magtrabaho at sa ganitong mga bagay. Well, lahat ng yan ay part ng ating buhay. Pero mga kapatid, dapat nating maintindihan, merong tinatawag na law of sowing and reaping. Napansinin ninyo ang ganitong bagay. Puntahan natin ang isang talata na sinabi ng ating Panginoon. At we can connect this verse sa tinatawag na universal law na inilagay ng Panginoon. At ang tawag naman dito ay the golden rule. Tingnan nyo ang chapter 7 ng book of Matthew verse 12. So dito sa unang pangungusap ng ating Panginoon, sa verse 7 ay pinakita niya na ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. So ito ay napakagandang bagay nilagay ng Panginoon. Lahat ng humihingi ay bibigyan. At sabi pa ng yung binigyan natin ng panahon, ng pansin nung nakakaraan, ang sabi ng Panginoon, bakit kayo hanggang ngayon hindi pa kayo humihingi sa akin? Hanggang ngayon na hindi kayo humihingi sa akin. Ito ang idea na pinapakita natin Panginoon sa panahon ng pag-alis niya. Kagaya ni Elias ay binigyan niya ng chance si Elisha na ano ang gusto mong hilingin? Sa aking pag-alis, anong gusto mong hilingin? So sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay aalis na, sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihiling sa akin. Humiling kayo upang ang inyong kagalakan ay malubos. So pinakita niya yung bagay nito. Pero pagkatapos niyang ipangusap ang mga unang talatang binasa natin, pagdating sa verse 12, ang verse 12 ay nagsabi ng ganito, in everything, sa bawat bagay, in everything therefore. So ang therefore ay laging nagpapakita ng conclusion, di ba? Kung gusto nyong, kapag nakabasa kayo ng therefore, basahin nyo yung mga previous verses, maintindihan nyo kung ano yung therefore na yun. Di ba? So, in everything therefore, treat people the same way you want them to treat you. Amen? So, sabi niya, in everything therefore, treat people the same way you want them to treat you.
for this is the law and the prophets. So ito ay may kaugnayan sa tinatawag na universal law ng sowing and reaping. So kung anong gusto mong trato sa iyo ng tao, ganun ang gawin mo sa kanya. Dahilan hindi magsasala ang batas na ito. Hindi ito magsasala, mga kapatid. Kapag ang trato mong binigay sa tao ay puot, well, wag kang mag-expect ng mainam na bagay. Pwede yung taong yun na hindi gumawa sa'yo, hindi kagantihan, pero ang iyong itananim, eventually, ito ang siyang iyong aanihin. So, dapat nating bigyan ng pansin what kind of seed we are sowing. Anong klaseng binhi ang ating itatanim? Diba? Yung mga farmers, they always chose the best seed na kanilang gagamitin para sa kanilang magandang crops, para sa kanilang magandang harvest. So in everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you. Kung ano, basahin nga natin sa Tagalog yan, anong sabi riyan? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig niyang sa inyo'y gawin sa mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Gusto mong mag-ani ng pag-ibig? Umibig ka. Gusto mong tumanggap ng habag? Magpakita ka ng habag. Yan ang pinapakita ng bagay na ito. So, alam niyo mga kapatid, dito sa harvest or sa sowing and reaping, ay merong dalawang bahagi na bibigyan natin ng pansin. It is the individual and the general. Ang individual ay included ikaw at ako na magkakaroon tayo ng individual harvest. Ang harvest ay meron tayong dito sa buhay natin as life goes on, habang ang buhay dito ay nagpapatuloy, ikaw ay nakakaranas ng sowing and reaping. From time to time, you are experiencing sowing and reaping. Nagtatanim ka, umaani ka. Nagtatanim ka, umaani ka. But there will be a general harvest. Yung tinatawag na pagre-reap. At ito ang masabi nating pinakamahalagang, isa sa mahalagang bagay sa bandang huli ng ating buhay. So bago ko puntahan ang ganitong pinapakita ng banal na kasulatan, bago natin bigyan ng pansin yung Matthew chapter 13. So tinitingnan muna natin yung individual na kalalagayan natin. So ano ang gusto mong ani na iyong tanggapin? Ano ang gusto mong ani na iyong tanggapin? Pansinin ninyo, lahat ang sowing, reaping ay in all aspect of our life ay sakop nito. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay sakop nito. Even, listen to this, even our financial status. Alam niyo ba na kasakop yan? Kahit ang ating finansyal na kalalagayan, ang ating buhay na nagpapatuloy sa ibabaw ng sanlibutan ito. Now, gusto kong bigyan kayo ng ilang mga pangungusap. Tingnan ninyo, dahil ang paksang ito ay masabi nating malawak at sakop ang lahat ng aspeto ng ating buhay, pero gusto kong ipakita sa atin, lahat ng bahagi ng ating buhay ay may kinalaman ng ating pagtatanim at ang mga bagay na ating itinatanim. Meron akong kamakailan ay merong isang brother na nag-upload nag-post ng isang statement ni Brother Branham. Alam nyo, ang isa sa statement ni Brother Branham, sabi niya, kung ano
ang gagawin mo ngayon ay may kinalaman ito sa iyong bukas. Diba? Kung anong ginagawa mo ngayon, kung ano ang, binaliktad niya naman, kung ano ka ngayon, ay may kinalaman ito 5 years ago. Diba? May kinalaman ang mga bagay na iyong ginagawa. Kung ano ang tinatamasa mo ngayon na mga bagay sa iyong buhay, kung may mga kapaitan kang naranasan, may kinalaman ito sa pagtatanim na iyong ginawa in previous years. Ngunit, tandaan niyo ito, ngunit kung ikaw ay magdaranas ng kapaitan o magdadanas ka ng ilang mga bagay sa iyong buhay na hindi mo namang ginawa yung bagay na yun and yet dumadanas ka, yan ay pagsubok ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay merong ginawa at ikaw ay umani, ang tawag dyan ay consequence. So, we must realize what kind of seed we are sowing from time to time. Dapat nating ma-realize ang ganitong bagay. Now, bakit ka minsan nakakaranas ng kagipitan? Well, sometimes may kinalaman ito sa ating pagpapabaya sa ating financial na kalalagayan. Pero pansinin ninyo, gusto kong i-include ang ganitong bagay dahilan kasama ito sa paraan ng sowing and reaping. Sabi rito ng chapter 6 ng book of Luke. Ang pangangaral ng Panginoon sa Beatitudes ay napakaganda. Dito sa, alam niyo, napakaganda ng buong, ng chapter 6 from verse 20, it is the preaching ng Panginoon sa Beatitudes. It's the same na preaching niya doon sa Matthew chapter 5. Dito na lamang, tingnan na lang natin dito sa verse 27. Sabi sa verse 27, or let's start from verse 24. But woe to you who are rich, for you are receiving your comfort in full. Tinutukoy niya yung mga mayaman na para lamang sa kanilang sarili. So sabi niya, woe to you who are rich, for you are receiving your comfort in full. Naalala niyo yung pangyayari ng lalaking mayaman at ni Lazarus? After the end of his life, dito sa buhay na ito, nang sila ay magkita on the other side, doon sa kabila at likod ng tabing ng buhay, then nakita niya si Lazarus is very comfortable. Nandun siya katabi ni Abraham. Samantalang siya ay naroon doon sa kabilang bahagi ng Gulf, yung bangin na naghihiwalay sa kanila, at nandun siya sa kabilang bahagi at naghihirap siya doon sa init na yun. At sabi niya, Amang Abraham, mahabag ka sa akin, isumugo mo si Lazarus. Papuntahin mo siya rito, palamigin, isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at patakan man lamang ang aking dila dahilan ako'y labis na naghihirap sa lugar na ito. Pero nung sabi ni Amang Abraham sa kanya, pakandandaan mo anak, nang ikaw ay nasa lupa, ikaw ay nagdanas ng lahat ng comfort para sa iyong sarili. At si Lazarus naman ay mga kahirapan, lipos ng sugat, naglilimos, deprived sa mga blessing ng mundong ito, at halos hindi kumakain ng masarap na pagkain kagaya ng kanyang kinakain, at halos sapat na sa kanya na makakain ng bumo na nahuhulog sa dulang ng mayamang taong ito. Pero sabi niya, ngayon, siya ay nasa kaginhawahan at ikaw naman ay nasa paghihirap. Dahilan, anong sabi rito?
Anong pinakita ng verse na binasa natin kanina? Sila na nagtatanim sa kanilang sariling laman ay mag-aani na mula sa laman ng kasiraan. At sabi niya, woe to you who are rich. But woe to you who are rich, for you are receiving your comfort in full. So if you receive your comfort in full, what will you expect? Magtatanggap ka pa ba ng iba? Doon sa ikaw ay nasa sa kabilang bahagi ng buhay, well, tapos na yung bagay nito. Dahilan, hindi ka, anong ginawa ng taong yun? Hindi siya nagtanim. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Hindi siya nagtanim. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang ginawa, usually, mga kapatid, ang pagtatanim although magbe-benefit ang iyong sarili, pero sa pagtatanim, may mga bagay na nawawala sa iyo. Diba? Ito ay kung minsan sa halip na kakainin mo, ay i-deprive mo ang sarili mo at kukunin mo yung part na yun at yung ilalagay as a seed. So yun ang bagay na, pero dahilan ang mayaman ay walang pakialam kay Lazarus kahit siya naroon sa labas, pero siya ang mahalaga sa kanya ay kumain siya, magandang kanyang damit, maayos ang kanyang kalalagayan, nasa komportableng buhay siya, maayos ang lahat ng bagay, at hindi niya alam ang batas na ito na merong palang pagtatanim at pag-ani. So, the rich has received their comfort in full. Woe to you who are well fed now, for you shall be hungry. Woe to you sa mga tao. Dahilan, alam nyo, isa sa tinuturo ng ating Panginoon ay hindi lamang ikaw ang magpakabusog, kundi matuto kang magbahagi ng iyong tinapay sa iba, especially sa mga nagugutom. At yun yung mababasa natin sa book of Matthew chapter 25, na nang ang Diyos ay magbigay ng judgment sa mga nations, may mga taong nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang hubad na dinamtang ka namin? Kailan ka namin nakitang nakakulong, dinalaw, at nauhaw, pinainom, nagutom, pinakain? Ang sabi ng Panginoon, sino man sa inyo ang gumawa sa pinakamaliit na aking kapatid na ito ay ginawa ninyo para sa akin. Not knowing, mga kapatid, itong principle na ito ay hindi alam ng tao na ito ay merong ganitong klaseng principle. But thank God, mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakilala sa ganitong bagay. In order for us, para tayo ay hindi maging huli ang lahat. Hindi maging huli, kundi ngayon ay maintindihan natin, hallelujah. Alam nyo, ilan marami sa inyo ay nakaranas ng buhay farm. May mga panahon na kulang kayo sa pagkain. Kasi yung mga dapat na palay ay hindi pwedeng kainin, kundi itatanim. Gagawing binhi. So, tiis-tiis lang muna ng konti, pero pagdating naman ng harvest, see? Nandoon ang lubos na kasiyahan sa panahon ng harvest. So, ito ay isang napakagandang bagay na maintindihan ng bawat isa atin. Lagi tayong tumingin sa panahon ng harvest. Merong kalumbayan sa panahon ng pagtatanim. Merong pagluha, sabi ng Book of Psalms, sa panahon ng pagtatanim. Pero sabi niya, pagdating ng harvest, ikaw ay magpapasan ng mga sheaves with gladness. Bringing in the sheaves. So woe to you who are well fed now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Sa aba ninyo ng mga humahalakhak ngayon, dahilan kayo naman isang araw ang iiyak at tatangis.
Woe to you when all men speak well of you, for their fathers used to treat the false prophets in the same way. Mga kapatid, kapag puro papuri ang iyong natatanggap at puro pampataba ng puso ang iyong natatanggap, well, medyo huwag kang masyadong matuwa. Dahilan, merong mahalagang bagay na pinapakita. Dahilan, sabi niya, ang mga false prophets ay sila, ito yung gustong-gusto nilang matanggap. Pero, kung may mga panahon na kakaranas ka ng ilang mga bagay, dahilan sabi ng Book of Timothy, ang sino mang namumuhay ng may kabanalan ay makakaranas ng pag-uusig. Tama ba mga kapatid? He that lives holy will suffer persecution. So pero, maraming bagay na pinakita rito kung ating bibigyan ng pansin, and I advise you to read this chapter 6 from verse 20 up to the last verse. Dahilan ito ay may kinalaman sa sowing and reaping. Pero verse 38, or dito na lang sa verse 36. Verse 36, be merciful just as your Father is merciful. Maging mahabagin ka sa kagaya ng inyong Ama na nasa langit na mahabagin. And what do you think? Kapag ikaw ay nagpakita ng kahabagan, ano ang aanihin mo sa bandang huli? You will also reap mercy, compassion. Ikaw na nagbigay, nagpakita ng kahabagan sa iba, ay makakaranas ka rin ng kahabagan. Hindi man siya ang gaganti sa iyo na yung binigyan ng kahabagan, pinagpakitaan ng kahabagan, ibang tao ang magbabayad sa iyo ng ganitong bagay. Minsan po, ang tingin ng tao ay ganito, yung taong yan walang utang na loob kasi ginawan ko siya ng mabuti, hindi niya ako ginantihan. Well, hindi po yan. Hindi. Although may sinasabi ang Panginoon na tayo ay gumanti doon sa mga tao na gumagawa sa atin ng mabuti. Pero kung may mga taong gumagawa ng ganitong bagay, well, hindi natin sila pwedeng sisihin. Pero gayunpaman, ang iyong tinanim sa Kanya ay hindi mawawalang saysay. Ang iyong itinanim ay hindi ito katulad ng binhi na pwedeng mamatay at mawalan ng saysay. Lahat ng binhi na iyong itatanim, mabuti at masama, aani ka yan. Definitely. Buong katiyakan na aanihin mo. So, anong sabi ng ating Panginoon? Kasama ito sa Beatitudes, sa chapter 5 ng Book of Matthew. Blessed are what? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So, sabi ng verse 37, tuloy natin verse 37, do not judge, and you will not be judged. And do not condemn, and you will not be condemned. Pardon, and you will be pardoned. What you sow is what you will reap. Huwag kang humatol para hindi ka hatulan. Huwag kang magkondena upang hindi ka makundina. Magpatawad ka, pardon, and you will be pardoned. Makakaranas ka rin. Well, may mga panahon na, tutuloy ko muna yung verse na ito. Verse 38. Ano sabi ng verse 38? Give, and it will be given to you. Magbigay ka, at meron din namang ibibigay sa iyo. Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, siksik, shaken together, inalog pa siya, and umaapaw, running over. For by your standard of measure, it will be measured back to you again. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. So I can say, mga kapatid, all aspect of our life is covered with this principle. Anumang bahagi ng ating buhay. You know,
May mga panahon na nakakaranas tayo. May mga ilan sa atin na kapag may mga katulad ng isang pangyayari nung nakaraan, nung nabangga yung aming sasakyan, well, habang nakikita ko sa ganong kalalagayan yung tao na nakabangga, ay sabi ko, gumawa din tayo ng mainam na bagay. Baka dumating ang panahon, tayo naman ang magkaroon ng suliranin para meron ding tao na magbibigay ng habag sa atin. Hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam ang mga pangyayari sa atin. So, nabangga niya yung aming sasakyan. Well, nandun lang siya. Pwede mo siyang pagsalitaan ng lahat ng pwede mong sabihin sa kanya. Dahilan, may kasalanan siya. Wala siyang lisensya. Nasa ilalim na influence ng alak. At sabihin natin, nagmamadali siya o kaskasero siya. So pwede mo sabihin ang lahat. Pero bawat sitwasyon ay dapat nating tingnan ang sinabi ni Paul sa Galatians chapter 6. Dahil sa bandang dulo nito, doon niya sinabi yung pagtatanim at pag-ani. Sabi rito ng verse 1 in chapter 6 ng Galatians, Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang ganyan sa Espiritu ng kahinahunan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay mahulog sa tukso. So kung ikaw ay malakas at ikaw ay nakakagawa sa kalooban ng Panginoon, ay huwag kang magkondima, huwag mong ikondima ang isang taong nasa kasalanan. Dahilan ng ginagawa mong ito ay hindi sa lahat ng araw, sabi ni Apostol Pablo, yung nakatayo ay huwag magmalaki na siya'y laging nakatayo. Baka dumating ang panahon, ikaw naman ay madapa, dahilan hindi mo alam, hawak ang lahat ng mga bagay. So you are always, hindi ka selfish, pero lagi kang nakatingin sa iyong sarili, dahilan alam mo yung batas, na ano man ang iyong itanim ay yung aanihin. So kung sasabihin mo sa isang taong na nahulog sa kasalanan ay magsasabi ka ng lahat ng mga bagay sa kanya. Well, paano kung ikaw naman ang masumpungan sa ganitong bagay? You will also reap what you sow. Pero kung ikaw yung magpapakita ng kahabagan at i-restore mo siya, then kung ikaw naman ay dumating sa panahon na manghina, ikaw man ay masumpungan sa ganitong bagay, merong isusugo ang Panginoon na magko-comfort sa iyo. In the same way. So dito sa verse na yun, balikan natin yung chapter 6 ng book of Luke. So sabi rito, give and it will be given to you. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ilalagay sa iyong kandungan ang tamang sukat, kung ano yung sukatan mo. So yung mga nasa probinsya, alam niyo yung mga takalan, di ba? Takalan ng binhi. So bawat kapag ikaw ay nangutang, gagamit sila ng takalan, at kapag isusoli mo, yun din yung takal na ibibigay mo sa kanila. At kung ikaw naman ay nagbigay sa sino man, ginamit mo yung sukatan na yon at kinalas mo at ibinigay mo sa kanya, kapag ang Panginoon nagbigay sa iyo ng bagay, ang ibabalik sa iyo ay siniksik at press down, sabi pa, at sabi pa sa Candelaria, nakapaulo daw. Nakakumbo siya at halos naglalaglagan. Is running over. So ganun, alam nyo,
alam natin na kapag nagtanim ka ng isang butil ng mais, ilang butil ang iyong ma-harvest? Diba? Hindi lang isang butil, dalawang butil, makakakuha ka ng puso-pusong mais at ang harvest ay napakalaki. So, ang wise na tao ay hindi tumitingin lamang sa bagay na kanyang itatanim, na siya ay nanghihinayang nakatingin siya lagi doon sa harvest. He's always looking for the harvest. Dahilan ng harvest ay mas marami kaysa sa bagay na iyong itinanim. So, dinaanan ko ang bagay na ito dahilan cover nito ang lahat ng aspect ng ating buhay. So, kung ikaw ay magbibigay, tutulong, at sabihin natin, minsan sabi natin, yung taong yun naman ang aking tinulungan kung ano-ano yung minsan ginagawa niya, yung aking binigay sa kanya, ay sinasayang niya. Minsan ay kung ano-anong ginagawa niya. Well, nasa kanya yun. Nakukuha niyo ako? Nasa kanya yun, paano niya i-consume. Ang mahalaga, ang iyong binigay ay hindi masasayang dahilan. Hindi siya ang magbabalik sa iyo, kundi ang Diyos na nakakita na gumawa ka sa batas na ito. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Book of Proverbs, ang nagpapahiram, ang nagbibigay sa dukha, ay nagpapautang sa Panginoon at siya ay babayaran ng Panginoon. It's cover. So, nakikita natin, puntahan natin ang isa pang bahagi na bibigyan natin ng pansin. So, sa mga nagdaan ay pinapakita ko ang mga bagay na pwede nating itanim sa Espiritu. At lahat tayo, yung ating hindi pagtingin para sa ating sariling kapakanan ay isang paraan ng pagtatanim sa Espiritu. Nabanggit ko na nakaraan, our prayer is a seed. Amen, can say amen to that. Our prayer is a seed. Ang ating prayer, ang ating mga pinapanalangin. Alam nyo, kapag ikaw ay nag-i-intercede o yung gumagawa ng intercessory prayer, ang intercessory prayer ay hindi ito nakapokus sa iyo, hindi sa iyong pangangailangan, hindi sa iyong needs, hindi sa iyong mga bagay na ginugusto. Ang intercessory prayer is always focused on others. Nakapokus siya sa iba na yung tinataas sa Panginoon. At yung inuuna yung pangangailangan ng iba at sa bandang huli mo na sa iyong prayer ay saka ka mananalangin ng para sa iyong sarili. Well, I hope mga kapatid, matutunan natin ang ganitong paraan ng prayer. And mostly, ang ating minsan mga prayer ay minsan hindi tayo lumalabas doon sa ating cycle o sa circle natin. Bless me and bless my family at lahat ng nasa palibot ko. So, bayan nating lumabas tayo sa circle natin. And let's pray for others. Banalangin natin ang iba. At sabi ng Book of Proverbs, ang Proverbs ay napakaraming mga mainam na mga pangungusap. Sabi niya, ang nagdidilig sa iba ay siya man ay madidiligan. So, what you are doing for others, ito ay babalik din naman sa iyo. So, tingnan natin ang isa pang bagay. Nung nakaraan ay pinakita ko last Wednesday na sa pagtatanim ay napakahalaga ng patience, ng paghihintay. Huwag kang maiinip, huwag kang mapapagod. Well, kung nakita mo yung itinanim mo ay wala ka pang harvest, then magpatuloy ka ng pagtatanim. Saan kayo nakakita ng isang farmer na nalugi ngayon? Timwigil na siya. Ayoko na magtanim. Nakakita ba kayo ng ganyang farmer? Ang farmer, malugi man siya sa isang season, magtatanim pa rin siya sa susunod na season. Dahil alam niya, ang lupa ay magbibigay sa kanya ng magandang harvest. So, in the same way, sa spiritual na mga bagay, kung hindi mo pa nakikita ang iyong mga
mga answered prayer sa ilang mga bagay na iyong itinatanim, then just keep on sowing. Sabi pa ng Book of Ecclesiastes, magtapong ka lang ng hagis, maghagis ka lang ng tinapay sa tubig. Maring ngayon ay nakikita mo na nariyan pa rin, pero ilang sandali, pagbalik mo ay makikita mo wala na dahil meron ng kumain ito. Puntahan natin ang Matthew chapter 13. Ang Matthew 13 ay ang pinapakita nito, hindi ito, although sakop ang bawat isa, pero ngayon ito ay general harvest. Yung tinatawag na final harvest. Sa chapter 13 ng Book of Matthew. Ngayon, ang pinapakita naman dito, ang binhi ay hindi ito ang mga gawa, particular sa chapter 13, yung wheat and tares, yung seed dito ay ang tao mismo. Nakuha nyo? Sabi ng I hope, hindi ko na babasahin pa ang chapter, ang parable. Yung parable ng ating Panginoon ay yung trigo at ang pansirang damo. Nagtanim yung farmer ng trigo doon sa kanyang field. Ngunit nang siya ay natulog, mayroong kaaway na pumunta at nagtanim ng pansirang damo doon sa katabi ng trigo. At nang bumangon yung mga tauhan, ay sabi niya, Panginoon, bakit nagkaroon ng pansirang damo dito sa kasama ng trigo? Ang sabi ng Lord of the Harvest, may kaaway na nagtanim habang tayo ay natutulog. Sabi niya, bubunutin ko. Sabi ng Lord of the Harvest, no, wag mo bubunutin, antayin mo ang harvest. Antayin mo ang harvest. Dahilan sa panahon ng harvest, dahil sabi, wag mong bunutin dahilan baka sa pagbunot mo ng pansirang damo, makasama yung trigo. At kapag napasama siya, nasira mo na yung ugat niya, kahit itanim mo siya, ay hindi na siya ganon magiging maganda. At maaring ikamatay niya yung ganong bagay. And sometimes, ayon sa pag-aaral, yung weeds ay nakapulupot minsan, intertwined doon sa ugat ng wheat. At kaya kapag iyong binunot, tiyak masasama yung wheat. Kapag binunot mo yung tares o yung pansirang damo. Sabi niya, wag. Hantayin mo muna ang panahon ng harvest. Dahilan sa panahon ng harvest, ang unang bubunutin ay ang damo. At sa panahon ng pagbunot sa damo, matatag na ang trigo, hindi na siya kayang masira pa. At sabi niya, sa panahon ng harvest, ay antayin mo ang panahon ng harvest. Then, ang ininterpret ng ating Panginoon, ang parable na ito, ay ang maganda, ang mga alagad ay lumapit sa ating Panginoon. At sabi niya, Lord, ipaliwanag mo sa amin ang parable ng tares and the wheat. At sabi niya, sa verse 36, explain to us the parable of the tares of the field. And he said, the one who sows the good seed is the Son of Man. Ang anak ng tao. So the sower, ang nagtanim, ay ang ating Panginoon. And the field is the Word. Ang sanlibutan ay, ang field ay ang sanlibutan. At sabi rito, and as for the good seed, these are the sons of the kingdom. Sino ito? Tayo. So ang mga anak ng Diyos na tinatawag na good seed or the wheat ay itinanim dito
sa sanlibutan ito. Narito tayo. Affected tayo kung anong bagay na nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. Pero ang ating paraan ng pamumuhay ay iba sa paraan ng sanlibutan. The field is the world, and as for the good seed, these are the sons of the kingdom, and the tares are the sons of the evil one. Now, pertaining to the seed, the good seed and the tares, the wheat and the tares, ang tinutukoy dito ay mga tao. Mga tao ang ganitong pinapakita niya. And the enemy who sowed them is the devil. And the harvest is the end of the age. There will be a final harvest. At dito sa final harvest, mga kapatid, ay dito makikita ang lahat at mahayag kung sino ang sa Diyos at sino ang sa kaaway. Pinakita rin ng 1 John chapter 3, sabi niya, ito ang panahon upang mahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Sabi niya, so the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Mga kapatid, sa ating at tayo ngayon ay naniniwala tayo na tayo'y nasa panahon ng huling kapanahunan. At ang harvest ay nalalapit na. At ang harvest na ito, alam niyo, sa panahon ng harvest ay makikita natin ito yung panahon ng pagkahinog ng lahat ng mga bagay. Kahinugan ng lahat ng mga bagay. Ang pagkahinog. Ngunit tingnan natin ang isang tinutukoy na talata ng banal na kasulatan. At gusto kong tingnan natin ito, ang Book of Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 11. Ang sabi rito sa talatang ito na pinahayag. It is called, ang heading nito sa verse 10 is the final message. And he said to me, verse 10, and he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. So ito ay naisulat 96 or mga 96 AD, 96 years after the birth ng ating Panginoong Hesus, at ilang taon na rin, perhaps nasa 60 years, more than 60 years, mula nang si Jesus ay lisanin ang ibabaw ng sanlibutan. Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Verse 11, let the one who does wrong still do wrong. Bayaan sila na gumagawa ng mali ay manatiling gumawa ng mali. Let the one who does wrong still do wrong, and the one who is filthy still be filthy. And let the one who is righteous still practice righteousness. And the one who is holy still keep himself holy. Now, tandaan niyo, tingnan natin ito. Bakit ang masama ay, puntahan muna natin sa Tagalog. Sabi niya, ang liko ay magiging lalo pang magpapakaliko. Ang liko ay magpapakaliko pa. At ang marumi ay lalong magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid. Magpakatuwid pa. At ang banal ay magpapakabanal pa. Now, why is this? Bakit ganito ang mangyayari? Tandaan natin ang principle, what you sow is what you reap.
Ang taong gumagawa ng masama ay lalong gagawa at gagawa pa ng kasamaan. Ngunit, ang banal, ang matuwid, na gumagawa ng katwiran, ay lalo pang gumagawa ng katwiran along the way. At ito, we are now in the final harvest. Papunta na tayo sa final harvest dahilan the harvest is what? Is the end of the age, rather. The end of the age. Ang pagtatapos ng kapanahunan. Kapag sinabing pagtatapos ng kapanahunan, ang tingin ng iba ay paggunaw ng mundo. Well, merong judgment na maranasan ng sanlibutan, pero hihinto ang lahat ng bagay na masama at magkakaroon ng pagbabago sa mundong ito. Magkakaroon ng pagpapalit, meron tinatawag na regeneration, pagbabagong lahi. At ang lahat ng mga masama, at ang lahat ng masama na kagaya ng trigo, o rather ng pansirang damo, ay sila ay bibikisin at sila ay itatapon doon sa horno at susunugin. Pero, ang sabi ng verse na yun, so nakita na natin yung ideyang ito, bakit ang mga tao ay lalo pang magiging liko? Bakit sila ay lalong magpapakasama? Dahilan nagtatanim sila. Ang huling hantungan sa buhay na ito ng isang taong masama, kung hindi siya magsisisi at magbabago, mahuhuli siya ng sarili niyang kasamaan. Makakot siya ng kanyang sariling kasamaan. Alam niyo, meron akong minsang napanood na isang taong parang walang takot sa kamatayan. Ang kanyang ginagawang mga content ng kanyang video ay mga daredevil na mga content. Minsan, nakita ko, tumalon siya, nag-skydiving siya, tinanggal niya yung parachute, nakasando lang siya, tinapon niya yung parachute, saka siya tumalon. Well, nakaligtas siya dahilan meron silang kasamahan na wala siyang parachute, pero pupuntahan siya at siya ay hahawakan hanggang sa sila ay mag-landing ng peacefully sa lupa. Minsan nagbisikleta siya doon sa isang arc na napakataas. Yung semento ay ganyan lamang kalapad. But may mga sinasabi siya na parang kina-challenge niya si kamatayan. Pero isang araw, nag-motocross siya, hindi na siya nakita. Nakita na lamang siya, walang buhay sa isang bahagi ng kagubatan. Well, what you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, at iniisip mo na parang walang kamatayan, well, at the end of the day, nasumpungan niya ang ganitong bagay. Now, makikita natin, anuman ang ginagawa ng isang tao, ay magiging habit niya ito at patuloy niyang gagawin. At ito ay lalong it's either it will make him worse or ito'y magdadala sa kanya sa pinakamainam na bahagi ng buhay. Tingnan natin ang ilang pinapakita rito ng banal na kasulatan. Romans chapter 2. Romans chapter 2. Sa verse 1 hanggang sa ilang mga verse ay tutuloy natin. Verse 1, therefore you have no excuse, every one of you, who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same thing. So ang isang tao na nagsasabing
hinahatulan niya yung mga taong gumagawa ng gayon at sinasabi niya, masama yung ginagawang yan, pero siya rin naman ay gumagawa ng gayong bagay, ay pareho silang pupunta sa paghatol. Minsan po, may mga narinig akong magulang, sabi niya, wag mo kong gayanin. Ang problema, naglagay siya na example doon sa kanyang mga anak na hindi niya rin pwedeng baguhin. At ang laging sasabihin ng anak, siya nga ay ginagawa ang ganito. Tapos ako papangaralan niya na wag kong gawin ang ganitong bagay. So, sabi niya, therefore you have no excuse. Every one of you who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge another, who judge, practice the same things. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things, and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Well, minsan sasabihin nila, at least pinapangaralan ko sila, na iniisip mo yung ginagawa mong mabuti ay na pangangaral ay makaka-credit sa'yo, pero patuloy na ginagawa ang ganong bagay, wala itong kredito. Sabi niya, or do you think, verse 4, or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, and knowing that the kindness of God leads you to repentance? Minsan po, may mga taong, ang sabi niya, well, hindi naman ako, wala namang nangyayari sa akin. Kahit ginagawa ko ang ganitong bagay, wala namang nangyayari sa akin. Well, mga kapatid, ito ang pananaw ng ilan at sabi nila ang Diyos ay maluwag sa kanyang mga salita. Ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 3, ang Diyos ay hindi mapagpaliban, hindi siya maluwag sa kanyang salita, siya ay puno ng pagtitiis. He's full of compassion. Siya ay punong-puno ng pagtitiis at siya ay nagtitiyaga. He's patient he's full of patience dun sa taong yun. Dahilan, inaantay niya ang taong ito magbago at magsisi. Para ito ay hindi siya mapahamak. Hindi ang Diyos maluwag. Meron sabi ng ilan, dapat ang ganyang klase ng tayo hinahatulan na. Dapat siya hindi na nabubuhay. Pero yet, buhay pa rin siya at nakakapagpatuloy. Dahilan binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Upang kapag ang Diyos ay nagbigay ng kahatulan sa kanya, wala siyang masisisi. Wala siyang finger na may tuturo. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Dahilan binigyan siya ng pagkakataon na magbago ng paraan ng kanyang itinatanim. Pero dahilan hindi siya nagbago ng kanyang itinatanim, na pansinin ninyo, sabi niya, baka, verse 4, sa wikang Tagalog, iniisip baga, hinahanamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sa isang anak ng Diyos, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ang siyang magdadala sa kanya into conviction. Ang kabutihan ng Diyos na ginagawa ng Panginoon sa kanya will lead him to repentance. Aakayin siya nito. Dahilan ito ang disenyo ng Panginoon sa kanyang mga anak na the more na ang Diyos ay magpapakita ng kagandahang loob sa kanya sa kabila ng mga bagay na kanyang nagawa. Ito ay kapag naranasan niya ang ganitong biyaya, ito ang magdadala sa kanya sa pagsisisi. So, ang ilan ay they take it lightly
The riches of His kindness, tolerance. See? Kung merong ang mga pulis sa panahon ng rally ay maximum tolerance, ang maximum tolerance ay binibigay ng ating Diyos. Tolerance, patience, not knowing that the kindness and of God leads you to repentance. But verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, dahilan sa katigasan at ang pusong hindi nagsisisi, you are what? You are storing up wrath for yourselves. Ang hindi alam ng isang tao, nag-iipon lang siya ng galit ng Diyos para sa kanyang sarili, para sa araw ng judgment. He is just heaping, nag-iipon siya. You are storing up, nag-iimbak siya ng galit para sa kanyang sarili in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Nag-iipon siya ng galit sa araw ng kagalitan at sa pagkakahayag ng matuwid na hatol na gagawin ng Diyos. Merong isang panahon ng tinatawag na pagbubuhos ng galit ng Diyos. At alam natin, yan ay sa panahon ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang pinakamainam, mga kapatid, bago ang sanlibutan ay magdanas ng dakilang kahirapan, kukunin niya ang iglesia. At sa panahon ng kanyang pagbabalik, kasama niya ang iglesia at hatulan ang sanlibutan ito at ibubuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan sa ibabaw ng sanlibutan. Sa mga taong hindi nagsisi, hindi kumilala sa tagapagligtas, sa Diyos na nagbigay ng biyaya sa mahabang panahon, 2,000 taon ng kanyang ibinigay. At pagkatapos ng galit na kanyang ibubuhos na maranasan ng tao, after ng 1,000 taon, magaganap ang righteous judgment na ibibigay ng Diyos. At ang righteous judgment na ito, dahilan ito po ay tinawag na white throne judgment. Ito ay ang matuwid na paghatol ng Diyos. Then verse 6, sabi ng verse 6, who will render to each person according to his deeds. Who will render to each person according to his deeds. Lahat ng bagay na kanyang ginawa ay kanyang maranasan ang bagay nito. Na mga kapatid, tingnan natin ang ilang mga pagpapahayag. Gusto kong tingnan natin ang isang talata sa Book of Proverbs, chapter 1, verse 24. So makikita natin sa pangyayaring yan, pero puntahan natin ang Proverbs 1, verse 24. Proverbs 1, verse 24 onward. Sabi ng verse na yan, verse 24, because I called and you refused. Ito ay isang kalunos-lunos na karanasan na maranasan ng isang tao na pilit at patuloy na tumatanggi sa tawag ng Panginoon. Because I called and you refused, I stretched out my hand and no one paid attention. Siya'y tumatawag pero maraming mga taong tumatanggi. Because I called in and you refused, I stretched out my hand and no one paid attention. And you neglected all my counsel. Tinanggihan ninyo ang aking mga payo and did not want my reproof.
sa panahon ng kanyang pagsaway ay nagagalit sila at inaayawan nila ang ganitong bagay. Verse 26, I will also laugh at your calamity. I will mock when your dread comes. Ako ay, anong sabi niya sa wikang Tagalog sa verse 26? Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay darating. When your dread comes like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish comes upon you. May mga panahon ng tao sa panahon ng maiinam ang lahat ng bagay. At nasa katanyagan, nasa mainam na kalalagayan, ayaw nilang kilalanin ng Diyos. But in the day of their calamity, sila ay doon nila marirealize. When your dread comes like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will call me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel. They spurned all my reproof. So they shall eat of what? The fruit of their own way, and be satiated with their own devices. For the waywardness of the knave will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But he who listens to me shall live securely and will be at ease from the dread of evil. Praise God. What you sow is what you will reap. Sa aba ng mga tao na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang Panginoon sa panahon ito. Kaya kung meron mang tao na hindi nagbibigay ng pansin sa tawag ng Panginoon, ito yung panahon na kanyang bigyan ng pansin ang bagay na ito. Baka ang panahon ay maging huli para sa kanya. Dahilan kapag ang tinatawag na point of no return ay kanyang na-cross, there will be no turning back. Hindi na siya pwedeng bumalik pa. Ito na yung panahon, there will be weeping and gnashing of teeth. Ito yung panahon na siya ay nasa pagluha, pagtangis, pagngangalit ng kanyang ngipin dahilan sa labis na panghihinayang sa panahon na kanyang pinalagpas. But brothers and sisters, salamat na lamang we learn this principle. At sa buhay na ito ay magiging maingat ka what kind of seed ang iyong itatanim. Bawat salita na lumalabas sa iyong bibig is a seed. Dahilan sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 12, every idle words na magpuproceed sa bibig ng isang tao, bawat walang kabuluhang salita na lalabas sa kanilang bibig, ay lahat ng ito ay kanyang pananagutan. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan. Sabi ng verse na ito, puntahan natin ang Matthew 12, verse 33. Pinakita rito ang salita na nagsasabing, pasamain o pabutihin mo ang puno at magiging gayon ang kanyang bunga. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad
and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay tao mismo. Ang klase ng bunga na kanyang ibubunga at ang klase ng harvest na kanyang makukuha. Pabutihin mo ang puno, ang mga bunga niya ay magiging mabuti. Now, mga kapatid, ngayon, naaralan tayo anong klaseng binhi ang ating itatanim. Pwede mong pabutihin ang punong yan, pwede mong pasamain ang puno. At ang kanyang bunga ay magiging mabuti o magiging masama, sapagkat ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. You brood of vipers, sabi niya, kayong lahi ng ulupong, how can you being evil speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. Ang salita ay nagpapakita kung anong nilalaman ng puso ng isang tao. Ano ang pumupuno sa kanya? So, maintindihan mo ang tao kung ano ang pumupuno sa kanya. Pakinggan mo ang kanyang salita. Kaya mag-ingat tayo sa salita natin, mga kapatid. Nalalaman kung ano ang pumupuno sa iyong puso. Kapag ang iyong puso ay puno ng galit, hindi mo may tatago yan. Lalabas yan sa bibig. Ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. For the mouth speaks what of that which fills the heart. Ano sabi ni Peter kay Ananias at kay Sapphira? Sabi niya, bakit pinuno ni Satanas ang iyong puso ng ganitong bagay? Puno ang kanilang puso ng ano? Ng pag-iimbot at pagsisinungaling. Yung pag-iimbot, yung kasakimang ito ay nagbunga ng ano? Ng panibagong kasalanan, at ito ay ang pagsisinungaling. At yung pagsisinungaling nila ay hindi nila alam, ay sa Espiritu Santo na sila nagsinungaling. So, for the mouth speaks of that which fills the heart. The good man brings out of its good treasure. What is our good treasure? Is the heart. Mula sa good treasure, what is good? The good man brings out his good treasure, what is good? And the evil man brings out of his evil treasure, what is evil? But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So dito makikita natin ang mga bagay sa panahon ng tinatawag na panahon ng harvest. Ang mga tao ay mag-aani sila ng mga bagay na lahat ng kanilang ginawa. Sa isang verse ng Ecclesiastes, few verse bago tayo magtatapos, Ecclesiastes 11:3, or I should say it's meron akong isang verse na gustong bigyan ng pansin. Merong isang bagay na pinakita ang isang pangungusap. I don't remember the verse. Pero ang lahat ng bagay pwedeng gawin ng tao. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin, pero dapat niyang tandaan, lahat ng kanyang gagawin ay dadalhin sa paghatol. Well, walang pipigil sa kanya, gawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin. But dapat maintindihan ng tao na sa bandang huli ay pagsusulitan niya ang lahat ng bagay na kanyang gagawin. Now, mga kapatid, sa ating pagtatapos sa bagay na ito, sa bahagi naman ng mga mananampalataya o mga
anak ng Diyos, na tinawag sila ng mga wheat, ng mga trigo, ay ginamit ang pangungusap doon. Sa panahon ng harvest, balikan natin yung last verses ng chapter 13 ng Matthew. Verse 41, "And the Son of Man will send forth His angels, and they will gather out of His kingdom all His stumbling blocks and those who commit lawlessness." Merong panahon ng paglilinis ng kanyang kaharian. At ito ay ang pag-aalis ng mga lawlessness. Ano yung lawlessness? Walang kinikilalang batas. Pero ang hindi nila alam, yung law na kanilang binabaliwala ay siyang law na gagamitin pabalik sa kanila. Sabi ng John chapter 12, ang salita na kanilang tinanggihan ay siyang salita na kanyang ihahatol sa isang tao sa huling mga araw. Sabi niya, all those who commit, they will gather out of His kingdom all the stumbling blocks, all those and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. See, merong sa kahirapan sila ihahatid. Verse 43, "Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom and of their Father. He who has ears, let him hear." Ngayon, ang pangusap na ating Panginoon, ngunit sila ng mga binhi na nagaling sa Diyos. Sabi niya, sila ay titipunin. Sabi ng ating Panginoon, nasa kanyang kamay ang fork at kanyang titipunin ang dayami at ihahagis sa apoy, ngunit ang butil ay dadalhin doon sa bangan, doon sa pinaka-bodega kung saan pagsasama-samahin ang lahat ng mga ito. Brothers and sisters, sabi ng ating Panginoon, "Behold, I come quickly, and my reward is with me." Ako ay madaling dumarating, at ang aking gantimpala ay nasa akin. Dala-dala ko. Tandaan natin mga kapatid, in conclusion, sa buhay na ito, meron tayong cycle na naranasan. Sowing and reaping, time of seed time and harvest. May mga, dito pa lang sa buhay na ito, yung mga ginagawa nating mabubuting bagay na pagtatanim sa Espiritu, ay umaani na tayo. But meron pang huling harvest na doon ibibigay ng Panginoon ang kanyang reward sa lahat ng kanyang mga banal. So therefore, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat, sa 1 Corinthians chapter 15, ay sinabi niya na sa last verse ng chapter 15, verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable," see? Immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Knowing that your toil, whatever toil na ating gagawin, anuman na ating ginagawa para sa pangalan ng Panginoon, anuman ang ating ginagawa sa mga banal ng Diyos, ang inyong mga prayers sa mga anak ng Diyos, ang inyong mga pagtulong at mga bagay na ating ginagawa para sa pangalan ng ating Panginoon. At kahit man sa kanyang gawain at kahit man sa mga anak ng Diyos, ang lahat ng ito ay hindi mawawala ng ganti. Ano nabasa natin noong last time? Sino mang tumanggap sa isang propeta, dahilan siya ay propeta, tatanggap siya ng prophet's reward. Yan ang naranasan ng isang babaeng walang anak. Nang pinatuloy niya si Elisha, binigyan siya ng anak.
Sino mang tumanggap sa isang sa isang disipulo, dahil sa pangalan ng isang disipulo o tagasunod ni Kristo, ay hindi mawawalan ng ganti. At kahit ang magbigay ng isang basong malamig na tubig sa pangalan ng isang matuwid na tao, ay hindi mawawalan ng ganti. Ito lamang ang seed na ito na hindi pwedeng mamatay. Lahat ng seed na iyong itatanim ay tiyak ang iyong pag-ani. Whether it is good or bad. Hallelujah. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo mga kapatid at ating hallelujah. Praise God. Awitin natin ang isang awit. Alam niyo kung bakit merong ganitong sowing and reaping at hindi nagbabago ang lahat ng mga bagay, ito'y dahilan sa katapatan ng Diyos. Matapat ang Diyos sa lahat. Matapat siya kahit sa taong gumagawa ng masama dahilan sa katapatan ng Diyos. Ang kanyang kasamaang ginawa ay babalik sa kanya if he will not repent. Ngunit kung siya ay magsisisi, ang biyaya ng Diyos ay igagawad sa kanya. At sabi ng Panginoon, ang Israel, kung sila lamang ay tatalikod sa kanilang kasalanan, lahat ng kanyang planong masama na gusto niyang gawin sa Israel, ay lahat ng yun ay kanyang iatras. Pipigilan niya. Pero dumating ang panahon, hindi sila nagsisi. Walang magagawang Diyos, kundi igawad niya ang kanyang kaparusahan. Merong isang verse, mga kapatid, before we sing this song. Sa panahon ng Diyos ay gunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noah. At meron lamang 8 kaluluwang naligtas na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At nang siya ay lumabas doon sa ark at naghandog ng mga handog sa Diyos, nakaabot ang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. At nang kanyang maamoy ang handog na ito, siya ay nagsabing, hindi ko na muling gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. At siya ay naglagay ng rainbow as a sign of the covenant na hindi niya na muling gagawin ang bagay nito. At kanyang sinabi sa verse 21 in chapter 8 ng book of Genesis, the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of man. For the intent of man's heart is evil from his youth, and I will never again destroy every living thing as I have done. Verse 22, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Hindi matatapos, hindi magtitigil, magpapatuloy ang ganitong principle na nilalagay ng Panginoon. Seed time, after seed time, there will be a harvest. After cold, there will be heat. After summer, there will be winter. Day and night. At ito'y pagdidisplay ng katapatan ng Diyos. Dito mo maranasan, kapatid, ang katapatan ng Panginoon. What you sow is what you will reap. Hallelujah. Let's sing the song. Great is thy faithfulness. Purihin ang Diyos sa kanyang napakadakilang katapatan. Hallelujah. Ngawit, ang huling verse ay nagsasabi, pardon for sinners. Hallelujah. Meron siyang nakalaan, nakapatawaran sa bawat sino mang nakasala. At isang kapayapaan na tumatagal. At sa panahon ng kanyang pagpapatawad, kapag ang isang tao ay nagsisi, ang kanyang presensya ay kanyang sasama sa taong ito upang siya ay gabayan, patnubayan. At sabi ng Panginoon, halika kayo, tayo magkatwiranan, bagamat ang inyong kasalanan
ay napakapula at kasing matingkad ang pagkapula, ito'y aking papuputiin na kagaya ng niebe. Even sa sinners na siya ay magsisisi, ang katapatan ng Diyos ay kanyang didisplay. Exhibit niya ang kanyang katapatan dahilan siya ay walang ibang pwedeng gawin kundi ang kanyang salita na kanyang ipinahayag. At kung ito ay naranasan ng isang taong makasalanan, ano ang maranasan ng isang taong lumalakad sa katwiran ng Diyos? Na bagamat sila ay madapa, sila ay babangon ng Panginoon dahilan sa kanyang katapatan o napakadakila ng kanyang katapatan. Yan ang dahilan, mga kapatid. Hallelujah. Makikilala natin na walang anumang bagay na mahuhulog sa lupa. Walang binhi na ating itatanim na mawawalan ng saysay. Lahat ng klase ng binhi na ating itatanim ay ating makukuha ang harvest nito. Dahilan ng Diyos ay nakapaka-tapat sa kanyang mga salita. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito, mga kapatid. Patuloy nating kilalanin ang principle na ito na inilagay ng Panginoon. Whatever seed we sowed, hallelujah, the harvest that we will expect is the same. Ang harvest na ating matatanggap ay kapareho. Pero pakatandaan natin, kung hindi ka magtatanim, wala kang expect na harvest. At kung iba ang iyong tatanim, iba ang iyong expect, ay hindi pwedeng mangyari ang ganang mga bagay. Hallelujah. Tayo dumulog sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, mong Diyos. Patuloy namin kinikilala, Lord, sa tanghaling ito, Panginoon. Ang batas na ito ay sumasakop sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa anumang bahagi ng aming buhay, sa literal na buhay, sa pisikal na buhay, at kahit man, even in our spiritual life, Lord, ay maranasan namin ang ganitong bagay, Panginoon Diyos. Lord God, matapos naming makilala ang ganitong principle na hindi pwedeng paglaruan ng sino man, hindi namin pwedeng i-mock, Lord, hallelujah, at kutyain ang ganitong klaseng batas, dahilan, Lord, isang panahon, isang pagkakataon, ang batas na yan ay maranasan ng bawat isa amin. At kung gayon, Panginoon, tulungan mo ang buhay ng iyong mga anak na aming piliin ang klase ng binhi na aming itatanim, Panginoon. Hallelujah. Anumang pakikitungo na aming gagawin sa kanino man, ay kami ay nagtatanim, Panginoon. Anumang, hallelujah, pagtingin namin sa sino man, ay kami ay nagtatanim. At ang mga bagay na aming ginagawa, ito man ay pananalangin sa sino man. O Lord, ito isang uri ng binhi na aming tinatanim. O Lord, hallelujah, merong isang panahon, O Diyos, na darating na ang lahat ng sino man ay mag-aani sa lahat ng mga bagay na kanilang tinanim. Panginoon, ang makasalanan, hallelujah, ay hahatulan sila sa lahat ng mga bagay. Ngunit ang matuwid ay bibigay sa kanila ang reward na nag-aantay na iyong dadalhin, Panginoon, na ibibigay sa iyong mga anak. Lord God, maraming salamat sapagkat mayroong isang panahon na tinatawag na judgment seat of Christ. At ang lahat kami, lahat sa amin ay haharap sa araw na iyon, Panginoon. At pagsusulitan namin ang lahat ng bagay. At Lord Jesus, hallelujah, nawa ang bawat isa amin na nakatingin sa araw na yun, Panginoon, na aming iingatan ang bawat paglakad namin sa buhay na ito. At dito pa lamang sa buhay namin ito, ay maranasan na namin ang mga katapatan ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Lord, may you bless these words, Lord. Bayaan mo na sino mang magpapahalaga sa iyo, sabi ng iyong mga salita. Sino mang magpapahalaga sa iyo, sino mang mag-honor sa iyo, ay honor mo din naman, Panginoon. Ngunit sino man ang magdidespise sa iyo, ay didespise mo rin, and they will be lightly esteemed, Lord. Panginoon Diyos, maraming salamat. Naniniwala ko, hallelujah,
ang buhay na ipanaglilingkod ng iyong mga anak ay hindi masasayang. Hallelujah. Ang kanilang pagpapagal na ginagawa para sa iyong pangalan, Panginoon. Ang aming pagbalik-balik at ang aming pamumuhay sa iyong mga salita, bawat araw ng aming buhay. Hallelujah. Bawat pagharap namin sa mga tukso at paano namin harapin ang hamon ng buhay, Panginoon. Lord God, ay may kinalaman ang mga susunod na panahon ng aming buhay. Kaya Lord God, hallelujah, tulungan mo kami na piliin namin ang mabuting binhi na aming itatanim bawat araw. Bawat salita, bawat ugali, bawat akbang, bawat desisyon na aming gagawin ay may malaking epekto ito para sa araw ng aming bukas. So Lord Jesus, guide us with your Holy Spirit. Guide us, Lord, with your wisdom. Hallelujah. Give us your knowledge, Lord. Hallelujah, upang ang iyong mga anak sa uling maaraw nito ay magkaroon kami ng pagpapasya. At anumang pagpapasya na aming gagawin ay hindi para sa laman, kundi para sa iyong Espiritu, para sa iyong kaluwalhatian, hindi para sa aming sarili, hindi para sa aming sariling kaginhawahan at sa aming sariling kapakanan. O Lord God, kung kami man ay magdusa, kung magkaminsan ng ilang panahon, Panginoon, ngunit Lord God, hallelujah, naniniwala kami, merong kang gantimpala, merong harvest na naghahantay sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Hallelujah, tinatagubili namin ang aming buhay sa iyong kamay, O Diyos. At aming papahalagahan at cherish, Lord, ang mga salitang ito na aming, hallelujah, napakinggan sa uling maaraw nito, Ama. At Lord God, nais din naman naming dalhin sa prayer, Lord, ang aming kapatid, Pastor Lito Ramoso, na ayon sa aming pagkaalam, Lord, ang kanyang may bahay, humingi ng prayer, ng request, Lord, na isama sa prayer si Pastor Lito Ramoso. Siya ngayon ay nasa ICU, Panginoon. Amin siyang dinudulog sa iyo sa panalangin. O Lord God, alalahanin mo ang aming kapatid, Pastor Lito, Panginoon. Alalahanin mo ang hallelujah, ang lingkod na ito, Panginoon Diyos. Alalahanin mo, Lord God. Alam namin, hallelujah, hindi kami naligtas sa gawa, pero ang bawat gawa na pinapakita ng iyong mga anak ay yung ginagantimpalaan, Panginoon Diyos. Lord, alalahanin mo, hallelujah, ang aming kapatid, Pastor Lito, Panginoon. Naalala namin ng si Hezekiah ay meron ng taning ang kanyang buhay at pinuntahan siya ni Isaiah at sinabing, just set in order ang iyong sambahayan dahilan hindi ka na mabubuhay, ikaw ay mamamatay na. At si Isaiah ay umalis. At Lord God, ang ginawa ni Hezekiah ay tumalikod, humarap sa wall at siya'y nanalangin sa iyo at sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ang mga bagay ng aking paglakad alang-alang sa iyong pangalan. At Lord, tunay na ang buhay ng haring ito ay matuwid sa panahon ng kanyang paghahari, Panginoon. At maraming mga, hallelujah, maraming mga tao sa Israel ang na-restore ang templo, na-restore ang Passover, na-restore ang maraming bagay na ibalik, hallelujah, ang iyong mga salita, Panginoon, sa panahong yun. Lord, inalala mo siya at sinabi mo kay Isaiah, bumalik ka, sabihin mo sa kanya, dinadagdagan ko ng 15 taon pa ang kanyang buhay. O Panginoon Diyos, hallelujah. Lord God, kung iyong mararapatin at kung sa iyong biyaya, Lord, ay aming hinihiling na ipatuloy mong spare ang buhay ng aming kapatid Pastor Lito, Panginoon. Alang-alang sa iyong iglesia, alang-alang sa mga kapatiran, sa church, sa Kabadbaran, Panginoon, na patuloy na kanyang pinangangasiwaan, Panginoon. O Lord God, hallelujah, Panginoon, aming dinudulog sa panalangin ang iyong biyaya, kahabagan, ang iyong kalakasan, ang iyong buhay, Panginoon. Hallelujah. At Lord God, sa iyong kamay ay walang bagay na imposible, Panginoon. Kaya mong magdagdag pa ng buhay sa Kanya kung loloobin mo. Kaya mo siyang pagalingin, Panginoon. Kaya mong gumawa ng himala sa Kanya kung nanaisin mo, Panginoon Diyos.
Hallelujah. At Lord God, tinataas namin siya sa iyo, Panginoon. Inaalala namin siya kasama ng mga kapatiran sa oras na ito. We remember him, Lord. And as we remember him, Lord God, Lord, ang aming pag-aalaala ay walang anumang bagay. Makadarama kami ng compassion. Ngunit kung siya ay aalalahanin mo, mayroon kang mas magagawa sa kanya. At Lord God, ang dalangin namin, Lord, remember, hallelujah, our brother, Lord. Alalahanin mo si Pastor Lito, Panginoon, sa kanyang kalalagayan at ang pag-aalala ng kanyang buong pamilya at ng buong congregation, Lord. Panginoon Diyos, sa iyo namin nais itagabilin ang aming kapatid sa oras na ito, Panginoon. At we are expecting, Lord God, sa isang patotoo, Panginoon, na iyong gagawin. Hallelujah, sa uling mga araw nito. O Diyos, sa iyong kamay namin, ibinibigay ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at lubos sa pagpapasalamat. Ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise God. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa Diyos. Praise God. Praise God. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay maging patuloy na maging mapagbiyaya sa atin sa daling ito.